Mariing kinundena ng Ukraine ang ginawang pag-atake ng Russia sa mga residential at cultural buildings sa Kyiv. Insidente na ikinamatay rin ng 4 na individual. Habang sa Amerika, binawian naman ng buhay ang gunman sa pamamaril sa White House checkpoint na napaulat na mentally unstable. Ang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, tinutukan sa Global Headlines Report ni Arnold Herrera. Apat ang patay habang nasa 100 individual ang sugatan kasunod ng panibagong Oreshnik hypersonic missile attack ng Russia sa Kyiv kahapon araw ng linggo. Ito ng ikatlong pagkakataon na ginamit ng Russia ang mapanganib na long-range weapon mula ng lusubin nitong Ukraine taong 2022. Lubhang napuruhan ng nasa 12 ng residential buildings, ilang paaralan, water facilities, gayon din ang National Art Museum at Philharmonic Hall, habang bahagyaring nadamay ang Ukrainian Cabinet Building at Foreign Ministry. Ang bagong hakbang na ito, mariing kinondena ng gobyerno bilang digmaan umano laban sa kanilang kultura, ala-ala at pagkakakilanlan. Binawian na ng buhay sa ospital ang 21 anyos na gunman na nagpaputok sa mga opisyal sa checkpoint ng White House sa Amerika noong Sabado ayon sa Secret Service. Samantala, ang suspect na binaril sa naging palitan nang aabot sa 30 rapid gunshots na pag-alaman umanong emotionally disturbed at dati na ring ipinadala sa psychiatric ward at inisyuhan ng stay-away order ng tangkain nitong pumasok ng White House noong 2025. Samantala, isang bystander din ang napaulat na nadamay sa putukan pero hindi na din detalye ang kanyang kondisyon. Nagpasalamat naman si US President Donald Trump sa mabilis na aksyon ng Secret Service at iba pang uniform personnel. Una rito, naging tensyonado ang iba't ibang media coverage sa labas ng White House kasunod ng pag-alingaw ng mga putok ng bala. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.